Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA Doubleheader Sunday. Sa first game naglaban ang Magnolia kontra sa Tropang Giga. Sa score na 98-93 nanalo nga ang Tropang Giga. At 5 players ng Tropang Giga ang nasa double figure sa pangunguna nga ni Jason Castro na siya rin ang naging best player of the game. Si Kelly Williams meron 19 big points, Brian Herrera 13 big points, Optana 12, Pomperada 10. Samantala ang Magnolia, 3 players ang nasa double figure, si Baroka 22, Sanggalang 21 at Dionisio 14. Dahil nga sa pagkapanalo ng Tropang Giga, makakalaban nga ng Tropang Giga sa playoffs ang Rain or Shine na kung saan ang number 4 at ng number 5 ay maglalaban ng twice to beat or tatlong best of 3 rather. Samantala, sa second game naman, maglalaban or naglaban ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa NLEX Road Warriors sa score na 76-72. Nanalo nga ang NLEX Road Warriors at ang naging best player of the game ay si Robert Bolick Jr. na siya rin ang naging highest pointer, 25 big points, 6 rebounds at 8 assists para pangunahan ng NLEX Road Warriors. 2 player lang ng NLEX Road Warriors ang nasa double figure. Ito ay si Richie Roger na meron 11 points, samantala ang Barangay Ginebra meron 3 players na nasa double figure, Christian Stan Hardinger 19, Aguilar 15 at Ahan Misi 14. Dahil nga sa pagkatalong ito ng Barangay Ginebra San Miguel, number 2 pa rin sila sa standing at makakalaban nga nila ang Magnolia Pambansang Manok Timplados na kinakailangan talunin sila ng 2 beses dahil ang Magnolia ang Barangay Ginebra ay mayroon twice to beat advantage. Pero inaasahan dahil klasiko nga ito, magkikipagpuktukan talaga ang Magnolia para makapasok sa semifinals kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. At ito na, meron tayong panibagong posibleng mangyari pagkatapos ng playoffs or sa susunod na konferensya. Dahil ang PBA gaganapin nga sa July ang PBA draft or annual draft at maraming mga players ang posibleng papasok. Pero marami rin players ang posibleng maglipatan ng iba't ibang kupunan, especially ang Rain or Shine Elasto Painters naghahanap ng isang player na po pwedeng sandalan pagdating sa crunch time at po pwedeng makipagbanggaan sa mga bigating players. At target nga raw ng Rain or Shine Elasto Painters na kunin ang big man or rather guard ng Meralco Bolts na si Alvin Pasaol. Marami ang nagsasabi ito yung talento na sinayang ng Meralco Bolts dahil hindi naman ito nagagamit ng Meralco Bolts. Matatandaan, nakuha nga ito ng Meralco Bolts via draft noong 2020 first round number 9 pick dahil nga sa lalim ng lineup ng Meralco Bolts hindi ito nabibigyan. Kaya naman malaki ang posibilidad na bago pa man mangyari na tuluyan ng maubos o bumaba ang kumpiyansa ni Alvin Pasaol ay malaki ang tsansa na kukunin ito ng Rain or Shine Elasto Painters at malaki ang potensyal na mapapakinabangan talaga ito ng Rain or Shine, lalong-lalo na magiging future ito ng Rain or Shine dahil alam naman natin pag si Coach Yeng Yao ang gumamit ng players ay tiyak maiaangat nito ang nawalay niyang performance na matagal din na tago dahil nga hindi siya nabibigyan ng minuto sa Meralco Bolts. Matatandaan, nakakuha nga ito si Alvin Pasaol ng 50 big points noong nasa college days pa ito sa UE. Samantala, ayon nga sa Converge Fiber Xers head coach na si Coach Alvin Ayo, dahil sila nga ang magmamay-ari ng number 1 pick sa paparating na PBA annual draft sa July, ay isa sa mga potensyal nilang kukunin kung sakasakali man mag-aanunsyo si Kai Soto sa PBA draft ay si Kai Soto talaga. Pag-amin nga ni Coach Alvin Ayo, malabo man mangyari na makakapasok or magpapadrap si Kai Soto, pero tinitingnan na rin ang posibilidad na kung sakasakali man pumasok ito dahil nga kumukuha ito ng kanyang kumpiyansa ay sakasakaling kukunin talaga nila si Kai Soto dahil malaking tulong nga si Kai Soto sa kanilang roster, lalong-lalo na ang
Converge Fiber Xers ay nasa dulo ng standing ngayon sa Philippine Cup. Kinakailangan ng isang legitimate big man ng Converge Fiber Xers para makatulong kay Justin Arana. At ayon din kay Soto, rather kay Coach Alden Ayo, kung sakasakali man lang, pero kung hindi man magpapadrop si Kay Soto, ay maghahanap talaga ang Converge Fiber Xers ng isang big man na posibleng ipangtapat kina Junmar Fajardo at itatay up kay Justin Arana. At malaki ang posibilidad kung sakasakali kung si Justin Baltasar ay magpapadrop, ito talaga ang kanilang number 1 option na kunin sa paparating na PBE annual draft at hopefully daw maging championship contender sa susunod na konferensya ang Converge Fiber Xers. Pero alam natin na si Kay Soto ay papasukin ang NBA Summer League na kung saan gusto nga niya ipurso ang kanyang NBA dream. Kaya bago pa muna natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laquialon, Ronald Bersubidad, John David Gulapa, Julius Roche, Yornel Belches, at si Mr. Rafael Branya. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa TikTok channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.